Reaction, TVBS, nagbabalik, reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Ang bilangan po ng boto sa 2020 ang pag-uusapan natin ngayon. Naku po mga ka-reaction, hawak pa rin daw di umano ng mga bangag ang COMELEC. Naku po. Ito pong pag-uusapan natin, kasama po natin si Senator J.B. Hinlo. Naku, dapat itong si Senator J.B. Hinlo, dapat nanalo to eh. Magaling to mga ka-reaction. Naniniwala po ba kayo na dapat nanalo si Atty. J.B. Hinlo? Ako naniniwala ako na dapat talaga panalo to eh. Pero mga ka-reaction, papaliwanag niya dito kung bakit kapag hindi naayos ang counting machine o hindi tayo magmamanual counting sa mga precinct sa pagdating ng 2028, delikado po si Sara Duterte, delikado rin ang mga senador ni Sara Duterte. Ito po mga ka-reaction, pakinggan po natin. Kung hindi natin maayos ang vote counting machine Naku na po! issue at hindi tayo babalik sa manual counting, hindi natin alam kung yung totoong bilang ay Naku! mangyayari. Yun! That's why I would like to remind everybody, dapat magkampanya tayo Naku! na yung bilangan sa 2028 election should be manual at the precinct level. Then pwede ng yung transmission electronic. We have to work within the democratic process kasi alam nyo naman, pag nagpanawagan kayo outside Yun. the democratic process, kawawa tayo. Ikukulong tayo ng ayaw umalis sa mga pwesto nila. Unahin ko lang po muna ang naging ganap po kahapon ng ipatawag po itong tinaguriang Brave 18 na sinasabi po na for verification. Nakalagay daw doon sa subpoena ay for verification. Hindi na po kasama, pero ang paliwanag ng NBI daw ay hindi lang verification kundi pati ang pag-determine kung credible ba itong mga individuals na po na ito. Kailangan pa ba itong ganito po, attorney? Kasi kine-question ngayon ito ng kampo ni Attorney Levy Baligod. Very unusual na magkakaroon ng separate investigation ng NBI on the matters of the personalities of the complainants, complaining witnesses against corruption. Kasi yung regular nga proseso, naka-file na sa ombudsman ang mga reklamo ng 18 na sundalo, dapat i-entertain ito ng ombudsman at ombudsman na mismo ang magpapatawag sa kanila at magsusuri sa kanilang pahayag na reklamo at kung may katanungan ng ombudsman, doon na dapat iproseso. So, this is quite different na aside from the proceedings sa ombudsman, gusto ng ombudsman dinelegate or dineputize yung NBI para magkaroon ng separate investigation on the persons of these 18 complaining witnesses. Now, as to whether ano yung intensyon ng ombudsman, there were some pronouncement coming from that office na parang gusto nilang malaman if this is connected to any, let's say, a plot against government, no? So they want separate from the issue of corruption. Probably they want to know the motivation, the intention of these 18 soldiers. But as what I said, yung pag-deputize ng ombudsman sa NBI for a separate proceeding is not a usual, normal process sa ganitong reklamo. Opo, bilang abogado rin po, nababanggit din po doon sa, parang kini-question din ni Attorney Ferdy kasi siya ay kumakatawan dito kay former Congressman Mike Defensor naman na sinasabi nilang for verification din daw. Hindi naman kabilang itong si Congressman Mike Defensor doon po sa mismong joint affidavit. Kabilang na rin yung kanyang asawa. Ang parang isinasama lang siya doon sa pinasubpina dahil daw ay sasakyan nila yung ginamit. Naku po. Pwede po ba yun, attorney, kung ang pagbabatayan lang naman ng kanilang, tawag ba niyan, investigation or verification,
Kung ano yung nilalaman ng joint affidavit? Yung sabi ko nga, dalawang klaseng bagay ang gustong paimbestigahan ng ombudsman. Yung main case is the ombudsman is forced by law by Nako. its duty to entertain the corruption complaint by the 18 soldiers against politicians. So, obligasyon nila yan at dapat gawin nila yan. But at the same time, with some media pronouncement by the ombudsman, they want to find out if this is part of a destabilization action against government. So that's why they are assigning it to the NBI to make that line of investigation. Now, yung mangyayari kasi, I've been a trial lawyer for a long time. Pag sinabi ng NBI, may findings kami na ito'y yung reklamo, may isa dyan o dalawa, umiba yung kwento, masisira na lahat o masisiraan ng credibility lahat ng 18. So because what was prepared was a joint affidavit, no? So sasabihin may principle sa evidence na one lie will affect all the stories given, no? So yung solusyon diyan, aside from the joint affidavit kung saan it is a narration of events by the 18 sa kanilang perception or na experience sa nangyari sa kanila, I would strongly suggest to the lawyers of the 18, no, kay Attorney Baligod, to prepare individual affidavit para maklarify yung testimonya ng bawat isa. Pag ginawa nila yon, they will only be responsible to their individual affidavit, which will be their individual testimony. Kasi pag i-insist natin na joint affidavit, pag umiba yung istorya ng kahit isa, gagamitin yon para masira na yung testimonya ng lahat. Now, it's a technique sa trial practice. And at the same time, sayang yung pagkakataon kasi the Filipino people deserves to know the truth. Ano ba ang kwento sa likod ng maleta? At ito bakit hanggang ngayon lumabas dati si Gutesa at biglang nagtago, ngayon lumabas yung 18 soldiers, meron silang sinasabi, bakit ang tahimik, no, ni Zaldico at ng abogado ni Zaldico at hindi nila kinontra yung testimonya ng 18 soldiers? Kasi yung ini-implicate doon ng 18 soldiers si Zaldico at kung sinong iniutos na dalhan ng maleta. Bakit hindi kinontradict o sinabing sinungaling ni Zaldico yung 18? And habang tumatagal, lalong lumalakas yung versyon ng 18 kasi hindi nga kinokontra ni Zaldico, who is directly linked to the testimonies of the 18. But I will repeat, ang lawyer o lawyers ng 18 soldiers Nako po. must prepare at the earliest Nako. separate and individual affidavits to put into record their individual experience, perception, and participation in the whole incident, no, or series of incidents, para limited lang sila sa kanilang separate testimony. Attorney, magandang umaga, si Almar po ito. Sir, ano po yung masasabi niyo dun sa naging reaction po ng ating pamahalaan patungkol nga po dito sa paglutang ng tinaguriang Brave 18 na parang ang nangyayari tila sila na ngayon yung inuusig, sir? I don't agree sa reaksyon ng government kasi dapat nga magpasalamat sila
dati nung lumabas si Gutesa, some politicians were saying dapat magtapang siya at pumunta ng DOJ o humarap siya sa proceedings, no? But nagtago for whatever reason, no? There are various scenarios given, but up to now, kung ako ako'y chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, I would cause the issuance of an arrest warrant against Gutesa para pwersahin siyang humarap sa Blue Ribbon Committee. Hindi nila ginawa. Bakit? Nakakapagtataka. So, with these 80 soldiers, dapat nga welcome ito sa ombudsman. Dahil, yung opisina ng ombudsman must be independent from all other branches of government. It is a constitutional office. Wala siya dapat kinikilingan. That's the role of the ombudsman. Kahit kaibigan pa ng sitting ombudsman, Remulla, si Pangulong Marcos, nung tinanggap niya ang kaniyang pwesto bilang ombudsman, dapat impartial ang kanyang opisina. At hindi lang sa gawa, pati rin sa perception ng tao. Kaya minsan nakikita natin sa media, kasama si Ombudsman Remulla sa Department of Justice Secretary o sa NBI Chief, dapat hindi ginagawa ng ombudsman yan. There should be no appearance na coordinated yung action because the ombudsman is a body that could investigate the DOJ secretary, is a authority that could investigate the NBI chief for any malfeasance, no, or negligence, or any criminal activity or corruption. The ombudsman should not be a sociable person. He should be in his office, and he could give formal interviews, but hindi yung interviews na parang DOJ secretary ka pa rin. Iba na yung trabaho ng ombudsman kasi ang ombudsman pwede niyang imbestigahan lahat ng kawani ng gobyerno, including the president. Attorney, yung mga nangyayari ngayon, mga ating mga kababayan ay nakatutok. Kahit nga yung mga ordinaryong mga Pilipino, nagigets yung kung saan patungo itong yung mga nangyayari. Kasi nga, nabanggit mo kanina, yung sa Senado, hindi pa nagpapatawag ng investigasyon. Yung ombudsman, hindi pa pinapatawag yung mga nabanggit na mga pangalan na nabanggit na pangalan sa affidavit ng Brave 18. Sa tingin po ninyo, attorney, meron itong kumpas sa yung mga nangyayari, may kumpas ng dito nga sa mga sabihin na nating mastermind sa tunay na pagnanakaw sa pera ng taong bayan, attorney? Yung nangyayari kay Gutesa, it is an example. Kunwari isabtina. Di kung hindi siya pumunta, di ipahuli. Dapat na yan. May arrest order na yan si Gutesa para malaman natin yung katotohanan. Sino nagsasabi ng katotohanan? Kasi siya yung lumagda ng isang affidavit na instead of the Senate looking at the content of the affidavit, yung tinutukan nila yung pagnotaryo sa affidavit. Pwede naman yung kung gusto sana nila, sana pinatawag nila sa Senado pati yung notaryo. Bakit nyo ibibigay doon sa RTC judge for review, which is also an administrative process. But precisely, yung Senate investigation is not part of judicial work. It is a independent process wherein it is done in aid of legislation. So, may karapatan at kapangyarihan ang Senado na pilitin kahit yung wes ng RTC o kahit si Gutesa, nandun rin si Senator Marcoleta, hindi sagutin niya kasi siya, kasama siya dyan nasa Senado siya. So, what is
the important thing to do is to find out the truth. Hindi yung sisirain mo lang yung credibility ng witness then kakalimutan mo na yung sinabi niya. Because more important than issues of let's say yung the process, whether it was followed or not, that can be corrected. Yung let's say inadvertence in the process, but we don't want to destroy the opportunity to find out the truth because masyadong malaki ang korupsyon na ina-allege na nangyari, no? At itinuturo ni Gutesa at ng 18 soldiers. Remember, yung makakasagot nito si Zaldico, but he's not with us. Nandun sa ibang bansa at hinahanap ba natin o hindi? At yung abogado, biglang tumahimik ngayon. Yung abogado ni Zaldico, dati nung unang lumabas yan, nagbibigay pa ng opinion. But sa ngayon, nung paglabas ng 18, why don't you interview him? I think dati siya ba naghanap sa inyo? Hanapin niyo siya ngayon. Ano yung komento o nalalaman ng kanyang kliyente tungkol sa 18? So, the silence shows that the 18 has a story to tell. And dapat pakinggan ng gobyerno ito kung talagang totoo ang kampanya laban sa korupsyon. Opo. Attorney, maiba lang ako ng konti kasi unti-unti na pong nararanasan o nararamdaman ng ating mga kababayan yung naging epekto po ng sigalot doon sa Middle East. Attorney, base po sa monitoring ninyo, naging handa po ba ang ating pamahalaan dito po sa nangyayaring sigalot doon sa Middle East? Considering na before po nangyari yung palitan po ng missile doon po sa Middle East ay ilang linggo po yun bago nangyari ay nakikita na po natin yung kumbaga pagporma ng Estados Unidos at ng Israel doon sa Iran. Naging handa po ba yung ating bansa dito, Attorney? Sa tingin ko hindi yung paghahanda natin yung regular na paghahanda na meron tayong stocks ng oil for 60 days. Yun lang. But to make arrangements, for example, na in the event of war sa Iran at hindi makalabas yung mga oil sa Iran o sa Middle East, saan yung alternative source of oil natin, no? So kasi stock up yung 20% of oil let's say export sa Strait of Hormuz, yung sinasabi na yan yung dinadaanan ng 20% of oil sa mundo. Ilang porsyento yung kinukuha naman ng Pilipinas sa Middle East. So dapat kung gumagana ang confidential fund, no? Yung mga analyst natin, kung gumagana yung strategy planning ng Department of Energy, nung Department of Trade, dapat napag-usapan na nila na in the event of war at let's say wala nang makaka-pass through sa Strait of Hormuz, saan tayo bibili ng oil? O dapat nakikipag-usap na tayo sa Russia way ahead. Nakikipag-usap na tayo sa ibang bansa kung ayaw natin sa Russia dahil pinagbabawal ng Estados Unidos. Or ito, yung pinakasagot. Binabawalan tayo ng Estados Unidos na kumuha ng oil sa Russia. Dapat kumuha tayo ng guarantee sa Estados Unidos na sila yung mag-supply sa atin ng oil. Especially na meron na silang special arrangement with Venezuela. The United States is also a oil-producing country. Kaso yung stockpile ng US, masyadong mahaba. Baka 1 taon, 2 taon. Tayo, 60 days lang. We should talk to the United States na kayo po yung nagbabawal na makikipag-dealing kami sa Russia
Pero can you guarantee us oil? Yun dapat yung ginagawa ng ating gobyerno. Yung tanong, ginawa ba nila? O sasabihin nila na it was taken up but there is no resolution yet. So, yan yung sa tingin natin na nangyari. Opo, attorney, kaya ko po naitanong kasi parang nagiging malinaw yung naunang sinabi or pahayag ng ating ikalawang Pangulo na nung unang mga araw ng administrasyon ay may mga meetings pa, pero nung kalaunan ay nawala yung mga meetings at yun nga, yung nangyari ngayon, hindi natin nakikita na mayroong ginagawa ang Marcos administration. In fact, may mga local government units na may mga kanya-kanya na silang ginagawa para nga maibsan kahit papaano yung epekto ng pagtaas ng presyo ng mga oil products po, attorney. Yung mga ginagawa nila ngayon, that is just reactions, no? Probably they will lower the taxes, yung excise tax, yung VAT, they will lower that, but it will not solve the main problem na saan tayo kukuha ng supply. Pinapababa niyo yung presyo because old stocks yan. Dapat hindi nga umakyat yan eh. Pero yung tanong, may guaranteed supplier of oil ba tayo? Hanggang ngayon ba takot tayo makipag-deal sa Russia na umangkat ng oil dahil pinagbabawalan ng Estados Unidos? Di ba maraming Pilipino rin na nagsasabi na ayaw natin maging tuta ng ibang bansa? Inaaway nga yung China na sinasabing may mga politiko tayong tuta ng China. Yung tanong, okay lang ba sa kanila na tuta tayo ng ibang mga bansa? So, there could not be any selective politicking. Dapat pantay-pantay ang pag-manage natin ng sitwasyon. Dapat we should have maintained an independent foreign policy wherein the national interests of the Philippines should be paramount. Just like what the United States is doing. Sabi ni Trump, America first. Pero dahil America first, kawawa yung buong mundo. So, mag-aantay na lang ba tayo kung anong magiging desisyon ng Amerika? Or tayo ring mga Pilipino magsasabi, Philippine first. Kaya kung Amerika, hihingi kami ng tulong sa inyo ng oil supply. Kung hindi kayo makapagtulong, huwag nyo kaming awayin kung hihingi kami ng tulong sa Russia. Dapat ganun yung gagawin natin. Pag hindi natin ginawa yan, talagang kawawa ang mga Pilipino. Mag-antay lang tayo ng abuloy. Nasanay naman yung mga politiko natin na yung kanilang politika ay ayuda politics At hindi ba nararamdaman ng mga Pilipino na ayaw nila, no, ng mga trapo, ng mga traditional politicians, ayaw nila gumanda ang buhay natin. Kasi pag gumanda ang buhay natin, magkakaroon tayo ng sariling isip kung sino yung susuportahan nating mga leaders tuwing eleksyon. Kaya gusto ng maraming mga politiko na lagi tayong nakahingi sa kanila ng tulong para may utang na loob tayo. And that mistake continues to happen. Tignan nyo tada eleksyon. Although the Filipinos are complaining of the management of our politicos, but they keep on electing or re-electing the same politicians. Sino may mali? Di tayo rin. Opo. Attorney, dako naman po tayo dun sa isang taon na po ang lumipas, magmula na po, after po nung illegal nga po na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po masasabi po ninyo dito, Attorney? Supreme Court, Korte Suprema, end it. End the division of the Filipinos. May mga matatalinong Tinklawan, may matatalinong Dilawan, may mga matalinong DDS, may mga matalinong PBBM supporters. But the Supreme Court has to put an end
to that particular issue, whether or not the arrest of former President Duterte and bringing him to The Hague without passing through local court is in order or in accordance with the Philippine Constitution. Did it follow the basic human rights of Tatay Digong, the right to due process? Ganun lang ba ang buhay ng Pilipino? Pwedeng ibigay sa mga dayuhan para doon litisin? Po, sir, ano naman po masasabi ninyo dito na parang tila mas importante pa sa palasyo yung issue ng EJK kumpara doon sa karapatan ng ating kababayan na isang Pilipino na nandun sa isang bansa, dayuhang bansa po, attorney? Personally, no, all I can say, no, yung issue na sinasabi nilang EJK, there is no national policy, no, during the time of President Duterte na naging polisiya niya pang-nasyonal na patayin ang mga drug pusher o drug addict. There is no such national policy on his part. Hindi rin natin mapagkakaila that there were deaths that happened. There were killings that happened. There were assassinations that happened. But hindi natin maituturo kung sino yung pumapatay at kung may involvement ba yung gobyerno. Now, why do I say this? No. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nung administrasyon niya, yung ating mga BJMP, Bureau of Jail Management Penology, na mga prisons, puno, mga 70 to 80%, no? I may be wrong, no? But my estimate is 70 to 80% of our jails drug-related. May relasyon sa illegal drugs. Punong-puno yung mga kulungan. Buhay naman yung mga taong yan eh. Kasi it is a national policy na patayin ang drug pusher at drug addict. Dapat hindi yan kinulong. Dapat patay yung mga bilanggo na yan. There would have been mass killings, but there was none because the killings cannot be attributed to a national order by President Duterte. It could have been done by men in uniform or by the syndicates na takot sila na mabuking o malaman ni President Duterte yung kanilang involvement sa sindikato. Pinapatay nila yung kanilang runner o yung kanilang mga contact sa underworld. Hindi ba natin inimbestigahan yan? Siyempre, matatakot yung kung may mga corrupt na pulis o sundalo na yumaman sila dahil hindi sila satisfied sa kanilang regular na sahod. Gusto magpayaman as protector. Binibigyan sila ng protection money. Nung pagpasok ni Pangulong Duterte, di kinabahan sila kasi merong strong campaign against illegal drugs. Baka ituro sila. Anong gagawin nila? It is really possible na sila yung nagpapatay. But there was no order from the President na patayin ang drug lords, drug pushers, or yung mga addicts because punong-puno nga yung mga kulungan ng mga preso na drug-related. Yan yung aking obserbasyon. Now, regarding sa priorities ng government natin, dapat lang naman imbestigahan ang EJK because it is wrong. It is inhuman na papatay without the law allowing it, and it is inhuman, illegal na magbibigay ka ng hustisya without due process. So, our Philippine government should exert effort to investigate EJK's
that happened during the time of former President Duterte, and even EJ case that continues to happen. Now, yung pinaka-question lang naman sa pag-aresto kay Pangulong Duterte, bakit hindi dito sa Pilipinas pinailan ng kaso at bakit hindi dito ilitis si Pangulong Duterte sa harap ng mga Pilipino? Because dito nangyari ang mga EJ case, at kung siya'y tinuturo na mastermind, dito siya litisin sa ating sariling bansa. Lalo na hindi naman natin masasabi na iwa-whitewash yan kasi hindi naman sila magkaibigan ni Pangulong Marcos, who has the control over the DOJ, over the NBI, over the PNP, over the military. There would be a fair proceeding pag dito sa Pilipinas. Because wala talagang karapatan ang ICC at jurisdiction over the person of former President Duterte dahil nag-pull out na nga yung Pilipinas sa kasunduan to be part of the ICC, and the ICC prosecution failed to initiate the case within 1 year as required by their own rules. So what is my point? Am I saying that former President Duterte is innocent of the charges? Under the Philippine Constitution, he is presumed to be innocent until proven guilty. Does it mean na hindi na imbestigahan si Tatay Digong? No. He should be investigated. But the one that should investigate him and prosecute him and judge him, dapat ang ating kapulisan, ang ating NBI, ang ating DOJ, ang ating korte, yung dapat manungkulan at maghanap ng ebidensya at maghatol sa kanya kung talagang may kinalaman siya sa sinasabing EJK. Yan po ang aking posisyon. Opo. Attorney, ano naman po masasabi niyo doon sa sinabi ni former President Rodrigo Duterte na I have now accepted my fate and I realized I could die in prison po, Attorney? Nung unang nakin narinig na dinakip siya at planong dalhin sa ICC, pumasok na yan sa isip ko, hindi na makakalabas si Tatay Digong dahil hindi sa rason na mahatulan siyang guilty, dahil hindi niya matatapos ang kaso dahil sa kanyang edad at dahil siya ay sakitin. Imagine nyo if there is an allegation na thousands yung victims. Yung tanong ko, how many yung magiging complainants, complaining families? How many yung magiging witness per case? Marami yan. At tanong rin, how many rin yung mga inaakusahan na interconnected yung mga kaso nila sa isa't isa? O dinama yung pangalan ni Senator Bato de la Rosa, dinama yung pangalan ni Senator Bongo, dinama yung pangalan ng mga kapulisan natin. Hindi magkakahatol ang korte habang hindi ma-interconnect yung mga kanilang involvement, kanilang alleged na partisipasyon, matatagalan. At paulit-ulit yan. Hindi pwede na yung testigo, kung merong common na testigo, pwede yan pabalik-balikin per individual case. At ilan rin kaya yung magiging testigo for the defense? At magkakaroon ba ng hearing every day? Or the hearing will be every month? Or yung sa experience natin ngayon, every 2 months? So sa tingin nyo, with the number of personalities involved at sa edad ni Tatay Digong, do you think he will live forever to finish the case? Yan yung problema.
At yan yung strategy na sa aking isip, gusto ng mga kalaban ni former President Duterte na itapon siya sa ibang bansa para hindi na siya makauwi, makukulong siya sa natitirang panahon ng kanyang buhay at doon na siya mamatay. It is part of a strategy because pag dito sa Pilipinas yung hearing, yung complaint, there's a chance that the DOJ will acquit him sa umpisa pa lang kung kulang ang ebidensya, kung walang direct evidence linking him. Second, granting merong enough evidence na iakyat yung kaso sa RTC, no? Considering na hindi naman to corruption case, no? There's a possibility bigyan siya ng karapatang magpiyansa. Habang dinidinig ang kaso, nasa labas siya. Yan yung ayaw na ayaw ng mga kalaban niya. And third, pag dito sa Pilipinas, because we believe na yung sa justice system natin nagsasabi na kailangan i-prove nila beyond reasonable doubt para to convict him, there's a chance may tinatawag tayong demurrer to evidence na pagpresenta pa lang at pagkatapos magpresenta ng testigo at ng ebidensya ng prosecution, sasabihin ng depensa, hindi na kami magpipresenta ng aming witnesses. You rule based on the evidence of the prosecution. Shortcut yan, demurrer to evidence. At confident kami na mapapawalang sala si Tatay Digong. He will have a better chance na earlier magdidesisyon ang RTC. Yan ang kinakatakutan ng kalaban ni Tatay Digong kasi he is the leader of the opposition sa kay Pangulong Marcos. Habang nandito siya, merong tatakbuhan ang tao, no? Na father figure, opposition figure. At you must remember, nung pagbaba niya sa pwesto, he has a very high rating, no? Trust rating. At maraming nagmamahal sa kanya. Kaya, yung nangyari sa kanya ngayon, this was planned. This was a strategy. And those who planned it and strategized it were willing to face the consequence. At yung consequence, yun nga, talagang masama ang loob ng mga supporters ni Tatay Digong. But they are willing to face it. Why are they willing to face it? Because they're in control of the military and the police. Pag yung mga supporters ni Tatay Digong ay gumalaw sa labas ng batas, uhulihin, kakasuhan at makukulong. Yan po ang realidad kasi wala sa posisyon tayo, no? Yung mga supporters ni Tatay Digong. Opo, at least malinaw po dyan sa issue na yan, attorney. Pero balikan ko lang po yung sa issue po ng petrolyo. Kasi isa po sa mga produkto na posible po magmahal ay yung bigas. Yun po yung sinabi po ng Department of Agriculture. Sa tingin po ninyo, attorney, magiging mas mahirap pa po yung buhay ng ordinaryong Pilipino sa mga susunod na araw po, attorney? Hindi lang ang bigas ang tataas. You must remember that goods, yung mga pagkain, mga produkto, mga Grab taxi, yung mga taxi, Grab delivery, Food Panda, lahat gumagamit ng gasolina, no, ng oil. Pag tumaas yan, ipapass on nila yan sa consumers. Yung mga traders, the traders will be forced to increase the prices kasi may transport cost. It does not mean na yung mga farmers ay kikita ng malaki. Sa ngayon po, before the oil crisis, kawawa yung farmers natin. Binibili sa kanila ng traders yung kanilang mga produkto ng mura. Yung farmers kawawa. Kahit tumaas yung presyo ng mga bilihin sa merkado,
yung farmers natin pa rin hindi yayaman. Kasi yung mayaman, whether in normal times and in abnormal times such as today, mga traders, and government is not doing anything to cure that reality. Bakit? Kasi kung may corruption, dumadaan rin yan sa traders. Sino ba hindi naman yung corruption manggagaling na kukunin mo yung pera sa government funds. That's not how corruption happens. It will come from the private sector. How? Bigyan mo ng pabor yung private sector na ng permit, bigyan mo ng license o may arrangement kayo, di bibigyan ng private sector ng pera yung taga-gobyerno, pera na hindi galing sa kaban ng bayan. Kaya yung mga ibang politiko, nilalagay nila sa utak nila, malinis yung konsensya namin. Hindi kami nagnanakaw sa kaban ng bayan. Tama yon. Pero tama ba ginagawa nila pag tumatanggap sila ng pera sa private sector? Corruption pa rin yun. Yun yung nailagay na sa utak ng mga politiko kasi nga hindi ako nagnanakaw kasi yung pera nga nasa treasury, hindi ko yan kinukuha. Yung nagbibigay sa kanila ng pera, middleman, traders, contractors. Opo. Magising na ang Pilipino. Niloloko lang tayo. But kasalanan rin natin. Binoboto nyo pa rin eh. Pabalik-balik yung mga pangalan ng binoboto nyo eh. Ba't hindi nyo nilagay dyan Attorney Hinlo? Attorney Torion, Pastor Kibuloy, Jimmy Bondok, Vic Rodriguez, Attorney Lambino, o Philip Salvador. Yan yung yan yung reality natin. Paulit-ulit, meron diyang mga personality, pasikat lang. No to corruption, no corruption. Pero tanungin nyo, anong plano nyo sa ekonomiya ng bansa? Mag-aaral pa. Opo. Attorney, siguro pang huling mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nanonood dito sa ating programa, Attorney. Binabalik ko every time I guest, na nagiging guest ako sa SMNI, yung democratic process natin nagtuturo sa atin sa 2028 election. Kahit popular ang ating pambato o magiging pambato at yung magiging mga senador niya, kung hindi natin maayos ang vote counting machine na issue at hindi tayo babalik sa manual counting, hindi natin alam kung yung totoong bilang ay mangyayari. That's why I would like to remind everybody, dapat magkampanya tayo na yung bilangan sa 2028 election should be manual at the precinct level. Then pwede ng yung transmission electronic. We have to work within the democratic process kasi alam nyo naman, pag nagpanawagan kayo outside the democratic process, kawawa tayo. Ikukulong tayo ng ayaw umalis sa mga pwesto nila. Salamat po.